ka back row. Ito ka sa gitna. Napa-unlakan tayo na Carlo ng sa core meeting kahit na shoot na yung kanina. Kaya ngayon, meron tayong core meeting. Pag-uusapan yung mga kailangan pag-usapan na improve natin. Anong pangalan ng team natin? Super solid! Anong motto natin? Masayang opisina. Goal yan, goal yan. Anong goal natin? Masaya! Anong motto natin? Do more, do more, do more. Push tayo lagi, kulang pa tayo lagi. So, sa Carlo ngayon, may mga restructure sa atin. Formal ka, guys. Actually, yung goal, yung motto nyo, yun yung nagluklok sa inyo sa top 1. Kasi yung mindset na do more, more pa, yun yung reason kung ba't di kayo nakakampante. Which is, doon ako natutuwa talaga sa inyo. Actually, pinahihirapan nyo kami. Kami ang top 2 eh. Pero dahil do more, hindi namin maabutan yung top 1. Pero kami, sa Lipa, syempre nagpupush kami. Isa sa mga ginagawa din namin is syempre yung building standards sa mga leaders. Kanina nga napapag-usapan na namin yun eh. Ultimo sa pananamit. Mula sa pinakamaliit na bagay. Pananamit, imagine mo, leader, lahat yung pinapakialaman namin. Pananamit, yung suot, yung gamit niyang bag. Bakit ganun ka OC apps? Kasi importante kasi yon sa isang lumalaking grupo. Sobrang important. Sige, lapit kayo. Importante yun sa lumalaking grupo. Kanina nga nabanggit ko sa kanila eh, na sa Lipa, yung mga leaders doon, iniiwasan namin at pinagbabawalan talaga namin silang magsuot ng fake. As in, fake na sapatos, fake na damit, fake na bag, fake na alahas, lahat na fake bawal. Bakit? Kasi nga standard. Tandaan nyo, sa negosyo natin, ang binibuild kasi natin, ang kinukuha natin sa client, hindi naman yung 4,000, yung 6,000, 10, 11,000, 15,000, or 45,000 eh. Ang una natin kasing kinukuha sa kanila is trust. Yung tiwala, kailangan maibigay nila yung tiwala nila sa atin para mag-join, para gawin yung business. Kasi pag ang member nag-join half-hearted, napilitan lang, na-push lang, nabigla lang, kinilig lang, na-excite lang, magjo-join yan pero all of a sudden hindi mo na makikita sa office. Pero pag ang isang member ay nag-join 100% because of trust, kahit pa yung pinakamababang account ang kinuha niya, ultimate champion yung kinuha niya, kapatid kakapit yun hanggang dulo. Kasi tiwala ang una niyang binigay. So, as much as possible, we need to be transparent sa kanila. So, syempre, una nilang makikita sa transparency, yung tayo, ano tayong klaseng tao. Yun yung explanation doon. So, kasi ang explanation namin, halimbawa, nagsuot ka ng fake na alahas. Paano pag halimbawa yung invite mo alahera? Ang dami nyo pa namang minerong pay-in. Mga taong totoong nakakakita ng ginto. Galing mo ron ah. Minero. Tapos nakita, bleng, geng. Tapos nakikita nung ano, dito, ganito, ganyan, dito, ganito, ganyan. So, fake yung suot niya. So, nandun pa lang, meron na kagad siyang duda na parang pinapower lang ako nito ah. Paano kung halimbawa yung invite mo, halimbawa ikaw may bag ka, Gucci, grabe, Gucci no? Eh, yung invite mo pala, high market, may bag din siya, Gucci. Alam niya kung ano yung original na Gucci. Nakita sa'yo, peke. So yung trust nawawala na kagad. And it will build a standard na even down the line, yun din ang gugustuhin ng member. Yun yung gugustuhin ng member. Mag-goal ng orig. Humataw, mag-save, makabili ng original. Eh, apps, paano pag gusto namin, paano kami poporma? Sabi kasi, dapat forma, dress to impress. Totoo yun. Pero actually, you have the greatest advantage. Ukay capital ang Baguio eh. So, pwede kayong
punta sa ukay, pero syempre huwag niyong ipagkakalat sa member mo. Uy, ang hapsa mo na ganitong jacket mo, grabe, Zara! Mahal yan ah! Gago, ukay-ukay lang yan. Pag ganun, bobo ka. Pag dapat ang sasabihin mo, tingin mo magkano? 5,000 yan eh. Grabe naman. Taasan mo pa. Sabi hindi, pababaan. Hindi. Pag tinanong, saan mo ba apps nabili? Online. Pag sa amin, may narinig kaming online, alam na namin yon. The term is online, pero ang ibig sabihin nun, ukay. Pero branded, maganda, maayos. Kasi ang usapan naman, maayos tingnan. Presentable kang tingnan. Yung maganda kang tingnan. Si FCJ sobrang strict dyan, lalo na sa babae. Alam, kayong mga babae, ito yung term niya, oh. Kayong mga babae, alam mo kung ano ang ayos na bagay sa'yo. Minsan kasi, ang mga leader ganon, kung anong makita, kopya. Nakita si Apps Divine, nagkulay ng pink, na buhok. Eh bagay sa kanya, maputi siya, maganda siyang tingnan sa pink na buhok. Grabe, yung member na hindi kaputian. Nag-pink din, kamukha ni Nicki Minaj. Tingin mo ba bagay? So kailangan, alamin mo kung anong bagay sa'yo. May mga babaeng bagay ang nakalugay. May mga babaeng bagay ang nakapusod. May mga babaeng bagay ang nakadress siya lagi. Mayroong babaeng bagay sa kanya yung nakapantalon tas nakablouse. Hahanapin mo kung ano yung style na bagay sa'yo. Alam mo yun. Kung saan feeling mo ganda ka na sa sarili mo nun. Yun yung lagi mong suotin. Ganong style. So kung bibili ka ng damit, ganong style. Alam mo, bonus yun sa amin kasi si CJ nga, fashionista siya eh. So yung mga leaders namin na babae, meron silang consultant. Stylist. Na parang iko-consult. CJ, tingin mo bagay? Sabi niya, girl, ano bang sinusuot mo madalas? Ganito. Tingin ko, ganito. Huwag kang magsuot ng ganito, magsuot ka ng pastel. Huwag kang masyadong mag-bright colors kasi pag bright colors ka, magmumukha kang MMDA dyan sa labas eh. So, lagi ka pa naman nangunguha ng mga di ba? Ganun-ganun ka. Yung mga, baka akala ng mga jeepney drivers, taxi drivers, MMDA, oh, bright na bright, oh, gumaganon-ganon ka pa dun. So, alam niyo yung mga ganun? Hindi ka dapat ma-offend. Core ka eh. Ang goal naming mga upline sa'yo, iayos ka 360 degrees. Ang tingin natin, aayusin, mindset, attitude, commitment, belief, lahat yun inaayos, tama ba? Pero kahit ayos na yun, pero pagdating dun sa outer part, hindi okay, di ba? Hindi pwede. Kailangan complete package ka. Especially kayo ang top 1. Yung tipong pag dumating ka ng Manila, alam, ang inang grupo to, ano to? Baguio yan. Baguio yan. Yun yung standard. Na pag sinabing Team Baguio, malakas ang pay-in, malaki ang grupo, maayos yung mga leaders. Sa amin, bawal ang may kulay ang buhok na lalaki. Kaya sa aming mga boys na M-Club, walang nagpapakulay ng buhok. Lagi kaming gupit. Nagpapagupit kami. May schedule talaga kami, papagupit na kami. Hindi kami pwedeng abutan ng mahaba ang buhok. Kasi pag malago yung buhok namin, gagayanin ng leader, gagayanin ng member. Ganun naman eh. Trend yun eh. Kung ano nakikita sa'yo, yun ang kukopyahin. Kasi ang tingin ng member, yun yung tama eh. Especially kayo dito, actually, kayo dito, nakukwento nyo nga, yung mga kapitbahay nyo, sa sama ng ugali eh, no? No? Pero, alam mo, kung nakikita nung mga kasama nyo rito sa building, na itong mga front row na to, grabe, maayos manamit, professional, hindi kayo babastusin at basta-basta babarahin ng mga yun. Kasi professional ang datingan nyo. Bata ka, pero yung tindigan mo, professional ka. Kakausapin ka ng matino. Ganun yun eh. Kaya minsan, kakaya-kayanin ka din eh, ng mga katabi mo. Lalo na wala yung mga head upline nyo dito. Makikita ikaw, bata ka lang. Diba? Bata ka, Diyos ko, nag-chewing gum ka pa. Ikaw yung mga abutan, nandun. Siyempre, kayang-kaya kang, huy, kayong mga front row, ingay-ingay nyo. But then if you set the standards, walang naka-t-shirt na lalaki, lahat naka-coat, walang naka
Walang Alam niyo na yung ibig ko sabihin. Yung tamang suotan, tamang damintan, Tama. hindi kayo basta mamatahin ng mga yan. Bakit nag-set kayo ng standards na pag front row, maayos? Pag front row, well ano yan? Well-groomed. Well-groomed. Diba? So, ganun. Isa pa sa pinupush namin sa Lipa, yung mga leaders namin, talagang pinapalaklak namin ng products. Ay, Seryoso. Okay. Isa yun sa qualification ng leader namin. Kailangan gumagamit ka talaga ng product. Bakit? Bago ka maging pusher, kailangan user ka eh. So hindi na uso yung gagamit ka ng ibang testimonials eh. TikTok ngayon, gagamit account mo on TikTok, gagamitin mo testimonials ni Ramon, testimonials ni Joel. Yes, that could be effective, pero it will be more efficient or effective kung testimonials mo. Kung sa'yo mismo nakita yung transformation na hinahanap. Kasi ang magiging buyer mo dyan, hindi lang cold, even warm buyer mo. Possible pay-in mo dyan, hindi lang cold, even warm pay-in mo. Bakit nakita kang dating medyo maitim, diba? Batang maitim, ganyan, tapos nakita yung pagbabago sa'yo, in and out, ang ayos mong pumorma, pumuti ka, umayos ka magsalita, ang ayos-ayos mo. Kapatid, alam mo, no doubt, sasali yun eh. Isa yan sa standard namin. Inom ka ng product. Isa pa sa standard namin, ang leader, dapat may cheque. Ang leader, dapat may cheque. Lahat ba ito chumicheque? Consistent. May hindi pa. It's okay. Normal naman. Pero, hindi normal kung papayag kang laging ganyan. Normal na mabubutasan. Normal na mawawalan ka paminsan-minsan. Pero ang hindi normal, hinahayaan mong mangyari ng paulit-ulit. Tama. Gets nyo? Kasi leader ka nga eh. Ikaw ang trophy ng buong grupo mo. So kung ikaw ang trophy ng grupo, anong klaseng trophy ka? Trophy na makinang o trophy na kinakalawang? Dapat dun ka sa trophy na makinang. Ipagmamalaki, tinitingnan, tinitingala. Tama ba? Tama. Pansinin nyo, sa bahay nyo may mga trophy. Pansinin mo pagka-agiwin, alam nyo yung madumi, maalikabok, kinakalawang. Pinapansin nyo pa? Pinagmamalaki mo sa bisita. Ito nga pala yung trophy ko, kahit agiwin to, oh. Kahit makalawang to, ito yung first trophy ko nung high school. Pero pagka bago yung trophy, di ba, proud na proud kang ipagmalaki. Ganun yun. So, kailangan mag-set ka ng standard na ako ang upline ng grupo ko. Sige, kasi I assume, kaya kayo nandito sa core, hindi lang dahil sa matagal ka. Actually, isa pa yun sa standard namin. Hindi porkit ikaw yung pinakamatagal na leader ng grupo, or pinakatagal na member ng grupo, ikaw ang leader. May basis kami. May basis kami. Magiging core group ka, line 1 core group ka, may standards kami na sinusunod. 3 heads platinum, full-time ka dapat, nag-accumulate ka na ng 100,000 and above, meron ka ng laptop, iPad, MacBook, or tablet, hindi. Lahat ba kayo may ganon? Sagot kayo. Ganun ang core namin. Dapat meron kang pampresent. Hindi pwedeng core ka, clear book ka pa rin. Hindi. Kailangan meron kang at least laptop, MacBook, or iPad. Tapos paano pag wala? Aba, i-goal mo. Para makapasok ka sa core. Kailangan nag-superstar or nagsusuperstar ka. Sino dito nakapasok na sa superstars? Taas kamay, ba't hindi kayo proud? Yun yung standards namin. May DR challenge kayo? Minsan. Kami, 1 taon nang may DR challenge. Hindi tumitigil. Kaya mapapansin nyo, kayo araw-araw kayo nagbo-bomb. Tama? Kami, twice a week lang ang bomb. Pero nagagawa naming umabot sa top 2. Yeah. Kasi ang leader namin, laging may DR. Kasi every week may DR challenge. At pag wala kang DR, bayad kang 500. Every week.
tatlong linggong sunod na wala kang DR, 1.5 na yon. Pag nakalima, nakasampu ka, laglag ka na dito. Hindi ka na leader. Standard yun. May mga ganun. So, importante kasi may check ka. Ngayon, kung may left and right kang gumagalaw, malaki strong mo, gumagalaw naman winning mo, sure ball, check ka naman, basta galingan mo lang mag-talk ng mga invite ng mga ng mga members mo. Pero paano pag halimbawa, nandun ka pa lang sa point na hindi pa naman totally buo yung grupo? Ang magbubuhay ng check mo, ikaw. Tandaan mo, kaya ka nga core. Ang core, ang ibig sabihin nun, ikaw ang simula. Core. Ikaw ang core, ang ibig sabihin nun sa ibang pakahulugan sa word na core is the beginning. Di ba ang Earth, may Earth's core? Pinaniniwalaan ng mga scientists, ang mundo, bago siya naging lupa, bato, tubig, bola yun ng apoy. Yun yung core sa gitna natin. Yun yung nagsimula. Yun yung center. So bilang core, ikaw ang simula ng pagsabog ng grupo mo. Yes. Lalaki ang grupo mo, nakadepende sa'yo. Yes. Sa ginagawa mo, sa habit mo, sa ipinapakita mo sa mga members mo. Ikaw yung core. Kaya ang core namin, may time in. May time in ba kaya? Yung iba meron? Minsan. Amin meron. 9 a.m. nasa office ka na. Full time ka eh. Anong reason para hindi ka pumunta ng office ng ganong kaaga? Lahat ba to full-timer? Yes. Oh, anong reason para hindi ka makapunta ng opisina ng 9 a.m.? Maglalaba? O, ginagawa yan sa gabi. Pag-aayos ka kaso sa bahay, gagawin mo yan ng mas maaga. May inutos si nanay, gagawin mo yan ng mas maaga. Pero bilang core, 9 a.m. nasa office ka. Ina-update yun sa GC namin. May time-in sila, picture sila. Office na po. Meron. Ganun. Standard eh. Pag late, bayad 50. Sa lahat? Sa lahat. Talaga? Ang saya. Bayad 50. Saan napupunta yung pera? Yung leader na walang late buong buwan, kanya lahat yung 50 pesos na naipon. May panghataw siya. Deserve niya yun. Ang aga niya pumupunta ng office eh. Talaga? Mastig yun ah. Diba? May ganun. Para maiwasan din yung bunging ka, yung kung kailan. Kasi guys, pagka ikaw, core ka, at ang trip mo, kung kailan mo lang gustong pumunta ng office, anong oras mo gustong pumunta, saka ka pupunta. Sa tingin mo, hindi gagayanin ng member mo yan? Eh kung everyday sa GC mo, ina-update mo, guys, dito na ako sa office, sa mga client, dala lang kayo dito, andito ako, andito na rin nga pala si Apps Ramon, andito na nga rin pala si Apps Joel, andito kami ngayon, kaya namin kayong tulungan, invite lang. Everyday na nababasa yun ng member mo, sa tingin mo, yung member mag-iisip pa kung anong oras magdadala? Hindi na, alam niya na nandun ka. Tama. Ikaw ang nag-create ng habit, ikaw nag-create ng standard. Ikaw ang core. Tama? Tama. Kaysa naman kaya ka lang mag-o-office ng maaga, kasi nagkataon na yung member mo may invite ng alas 10. Kaya na-push kang gumising ng alas 9. Para nasa office ka ng 10. Mali. Hindi member ang magdidikta ng hataw ng core. Ang core ang magdidikta ng hataw ng grupo. Tama. Ganda rin ah. Ganda rin ah. Kayo ang standard, kayo ang umpisa. Lalaki ang grupo dahil sa'yo. Masisira, mabubuwag, mauubos ang grupo dahil din sa'yo. Kaya iingatan mo lahat ng ginagawa mo. Ang masakit, isang core kayo ng super team. Pwedeng hindi naaapektuhan ng grupo mo, pero nakakaapekto ka sa grupo ng iba. Tama. Kasi ina-idolize ka ng crossline mo. Tinitiyak ka. Tiniti-up ka pa. Ang nakikita sa'yo, mali. Ay, sa halip na makatulong ka sa crossline, nakasira ka pa. Ay, wag kayo. Huwag gayon. Wag kayo. Ay. Hindi pwede yan. Pwede yan. Nakikets nyo ba yung point ko? Minsan kasi hindi mo na napapansin yun. Hindi, okay lang. Mga members ko naman, inactive ngayon, bahala sila. Paano yung sa crossline mo? Na tini-up ka, na naniniwala sa'yo, na ina-idol ka kasi ang galing mo mag-talk. Paano yun? Nakikita ka, late ka nag-o-office, nakikita ka, wala ka laging invite.
Paano yun? Ano, ipapati down ka namin? Alam mo, itong taong to, sabi ko sa'yo, magaling. Huwag na. Gago yan. Never mind. Never mind. Delete mo, X yan. Pwede ba yun? Di ba hindi? So, ikaw mag-a-adjust. Core ka nga eh. Privilege, nandito ka. Kasi kung hindi ka core, dapat nakauwi ka na ngayon. Tama. Dapat hindi mo na ito naririnig. Pero imagine mo, ito nga yung isa sa mga privilege mo eh. Yung mga ganito, special meeting, special training, yan yun eh. Ang kapalit lang, gagawin mo yung tama. Isa pa sa standard, ang core dapat lagi may invite. Sino dito, aminado siya, hindi pa malaki grupo niya? O, lahat. Anong kailangan gawin? May invite. Sino dito, nagtotok na sa BOM, 20, 30, 50 guests? Nagtotok ka na sa BOM? Nagtotok na kayo sa BOM? Isipin mo to. Imposibleng hindi ka makakapagpa-pay-in ng invite mo. Bakit? Kaya mong baliwin ang 30-50 katao. Ikaw lang mag-isa. Binabaliw mo 30-50. Tapos yung isang invite one-on-one, di mo kayang baliwin? Tama. Imposible. Pag binigyan ka ng mic, tumayo ka sa stage, tangina para kang Mark Anthony Cruz. Halimaw, kumakain ka ng invite. Pag may negative, binabasag mo. Pag may tumayo, uy, ano ba? Tumatayo ka dyan. Lakas mo. Tapos yung invite mo, hindi mo mapasali ng ikaw lang. Ay, may mali. Anong mali? Yung mindset mo. Tama. Kaya tanggalin mo yun. Mindset mo ganito. Ako nga, nagtutok nga ako on stage eh. Ako nga, pinapalakpakan niya ako on stage eh. Ako nga, nagpapa-on the spot ng invite ng crossline ko eh. Invite ko pa. Kaya humanda kang invite kita mamaya, pay-in ka sa akin. Yes. Ganun dapat ang mindset mo. So, lahat dapat may invite. Para makabuild kayo ng grupong inaasam nyo. Kasi, pag ikaw, nag-create ka ng invite, you will build a habit. Yung habit, nakasanayan mo, yung habit, it will build yours. Parang ganito, mag-start talaga siya sa mindset. Be careful with your thoughts. Your thoughts becomes your words. Be careful with your words. Your words becomes your action. Be careful with your actions. Your actions becomes your habit. Be careful with your habit because your habit becomes your destiny. Nag-umpisa lang sa utak ko. Puta, naging kapalaran mo na. Tama. Tama. Yes, yes. So, lahat talaga mula sa pinakamaliit, pinakamalaki, sinasabi, iniisip, ginagawa, pinapakita, lahat yun nakaka-apekto kung ikaw, maganda yung mindset mo, maganda yung lumalabas sa bibig mo, makaisang datingan mo, lagi kang may invite, yun yung habit na kinreate mo, yun yung gagayanin sa'yo. Hindi mo pa makikita yan in 1 week time, 2 weeks, or 1 month. Ang pag-create ng isang sistema sa grupong binubuo mo, it may take 3 to 6 months. So, wag kang umalma, bakit yung sistemang ginagawa, hindi naman kumakagat sa akin? Walang pinagkaiba yan sa gluta. Hindi naman unang buwan, pumuti ka na. Tama? Tama. Inabot ka nga ng 5 buwan ng kaiinom bago ka pumuti Tama? Tama. Kasi yung sistemang inilalapat sa'yo, gusto mo 1 month may resulta. No. It takes time. It really takes time. So you have to be patient. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng patience? Anong ibig sabihin ng patience? Willing to wait? Ano pa? Trusting the process. Trusting the process. Alam mo, ibig sabihin sa akin ng patience. Willing to wait, yes, that's the general term. But remember this, lahat kayang maghintay. For me, patience is your attitude while waiting. Anong ginagawa mo habang naghihintay? Anong ginagawa mo habang ginagawa yung proseso? Kasi merong naghihintay naman pero ang buka ng bibig niya kung ano-ano Tama. So that's not patience. Patience is your attitude while waiting.
habang wala pang nangyayari, wala ka pang nakikita, wala pang nabubuo, wala pang resulta, anong attitude, mindset meron ka? Yun ang patient na tao. Kasi merong iba, 1 month, 2 months nang ginagawa, walang nangyayari. Puta, nayamot. Nagliwaliw. Nakita mo, nagbabike dun sa may Burnham Park. Tama. Tinamad na mag-opisina. Nag-create ng habit, umpisa ng maaga, walang nakitang resulta. After 1 month, tinamad na ulit mag-office ng maaga. Nag-build ng habit, magdi-DR daw or magigest daw araw-araw. 1 month niyang ginawa, walang nakitang resulta, tinamad na namang mag-DR. Kaya wala kang mabuild na grupo. Kasi ikaw ang nag-uumpisa, ikaw din ang tumatapos. Nagki-create ka ng habit, ikaw nag-umpisa nun, habit daw eh. Pero nung mainip ka, or hindi mainip, nung tinamad ka, nung kinain ka ng attitude at maling mindset mo, bro, ikaw din ang nag-break dun sa habit na kinikreate mo. Actually, mabilis lang mag-create ng habit. It takes 21 days to make a habit. So, yan. Yes. 21 days. Sabihin nyo nga. 21 days lang may habit ka na. Paano yon? Gusto mong matutong gumising ng alas 7 ng umaga kada araw? Try mo, every day, for 21 days, mag-alarm ka alas 7 at pag tumunog yon, hindi mo pipindutin ng snooze button. Alam mo, kagaguhan yung pag-iimbento ng snooze. And every time you click the snooze button, tinuturuan mo ang utak mo na tama din. Na hindi gawin ang tama. Ba't ka ba nag-alarm? Ba't ka nag-alarm? Para magising ka kagad, para makabangon ka. Ba't mo pinindot yung snooze? Di tinuturuan mo ang sarili mo ng maling habit. Kaya every time mag-a-alarm yung phone mo at oras ng gumising, you click snooze. 5 minutes pa. Then you're teaching yourself a bad habit. Pero pag nagkikreate ka ng magandang habit, mag-alarm ka 7 a.m., gigising ako every day. Whatever it takes, pag ring, putak, gising. Tayo agad. 21 days. Alam mo, on the 22nd day, kahit walang alarm, gigising ka ng 7. That's habit. It takes 21 days to make a habit. So, hindi ganun katagal na baguhin kung ano ang dapat baguhin sa atin. Na ayusin kung anong dapat ayusin sa atin. And take note, core ka. Let me ask you something. Paano nakikreate ang trend sa Facebook? Maganda yan. Paano nakikreate ang trending post, trending video on Facebook? Share. May nag-post, and then may gumawa ulit, kinopya, trending na. Tama? Parang yung lato-lato. Umabot ba dito yon? Yes. Bro, pumunta ako ng Visayas. Nag-tour ako ng Iloilo, Bacolod, Guimaras. Doon may lato-lato pa din. So yung trend ng lato-lato, buong bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Nag-start lang yun sa isang video on TikTok. Kinopya, bumili, dumami na. Kaya habang nagtotok ka online, ng mga batang lato-lato. Now, that's how you make a trend. Sa grupo, Maganda yan. sa grupo, Maganda yan. nagke-create din tayo ng trend. But let me ask you guys, if you're the leader of your group, what kind of trend ang gusto mong kopyahin ng member mo? Tama. Yung trend ba na tama? Good habit ba na trend ang gusto mong kopyahin nila? Or yung bad habit na trend? Kasi whether good or bad ang ipakita mo, magte-trending yan sa grupo mo. Kukopyahin ka nila whether you like it or not. Whether you like it or not, kukopyahin ka nila. Pwedeng hindi mo nakikita, pero pag hindi ka na nakatingin, yun na rin yung ginagawa nila. Yes. So be careful sa lahat ng ginagawa at ipinapakita mo kasi yun yung magiging trending sa grupo nyo. Yes, sir. Huwag kayong mainip, dadating ang para sa'yo. Dadating yan. Naniniwala ka ba? Yes. Dadating yan. Pero mas maganda kung sasalubungin mo. Yun. Hindi mo aantayin. Hindi mo hihintayin. Yun yung tinuturo ko ngayon sa grupo Ganda ko. ng pre ah.
Oh, wow, syempre, naisip ko yun eh. Maganda talaga yun. Ang turo kasi dati, dadating ang tamang tao. Tama. Ang tao ngayon, ang Gen Z ngayon, masyadong literal. Okay. Pag sinabing dadating, eh di nasa bahay, dadating naman. Tama eh. Kaya ang turo ko, yes, dadating, pero mas mapapaaga kung sasalubungin mo na. Say for example, inutusan ko si Aldrin sa McDo. Expected ko, at around 1:30 dadating siya dito. Kasi maglalakad pa siya eh. Pero 1:15, makukuha ko na yung pabili ko kung sasalubungin ko na siya at dun sa baba magni-meet na kami. Dadating ang tamang tao. Pero mas maganda kung sasalubungin mo. Ibig sabihin, habang ginagawa ni God yung way para ibigay sa atin yung tamang tao, tayo naman, ginagawa natin yung part natin para magtagpo tayo in the right time, in the right place. Gets nyo? Perfect. Yun yun. Kasi pag hinintay mo dumating, eh paano kung ang plano pala ni God? Diyos ko, next year pa. Wala kang ginawa. Hinintay mo lang. Eh kung may ginawa ka, inayos mo yung sarili mo, binago mo yung habit mo, ginawa mo yung tama, baka yung next year, December this year na ibigay. Yes. Napabilis? Yes. See? And huwag kayong matakot gumawa ng tama. Diba? Tinuturo yan. Integrity. Doing the right thing even when no one is looking. Ang isa sa basihan ko ng leader ko, especially sa group ko, if yung taong yon may integridad. Na kampante ako, nakatingin ako o hindi, nakatingin ang tao o hindi, gagawin niya at pipiliin niyang gawin kung ano ang tama. Kasi people with integrity, para sa akin, priceless yun. Mahirap gawin yun eh. Walang nakatingin, mas pipiliin mong gawin yung tama, mahirap yun. Yung integrity yon, na-create yon through what? Through discipline. Nandito ako ngayon, kinakausap ko kayo. Maybe after this, you'll get inspired. Or should I say, motivated. Pero yung inspiration and motivation na yon will last for 2 days. Kasi after 2 days, hindi mo na ako makikita. Hindi mo na ako maririnig ulit. Pero what will push you to do the right thing? Discipline. Kapag hindi ka na-inspired at hindi ka na-motivated, be disciplined. Kasi once na-discipline ka, it will still create the momentum. Yun yung power ng discipline. Maraming members and even leaders, kaya sila nawawala sa momentum. Hindi nila kayang disiplinahin ang sarili nila. Tama. Sakit ng leader yan. Ako nga, aminado ako, naging sakit ko rin yan, disiplina. Pero, yun yung what differs you to other team or to other leaders kung gaano mo kadisiplinado yung sarili mo. Tama. Kaya importante, dinidisiplina mo yung sarili mo. Hindi yung hahataw ka lang kung kailan motivated ka. Tanong, araw-araw ka bang motivated? Araw-araw ka bang sasabihan ni Apsley, guys, do more, super team. Araw-araw ka bang sasabihan ni Abs Kevin, guys, super team, do more. No. Hanggang pag-uwi ba, kasama niyo yung mga yan? Natutulog ka, biglang may bubulong sa'yo, bro, do more. Ulit ka sa Absley, dito. No. Hindi nyo kami kasama araw-araw. Hindi nyo kami katabi-gabi. Swerte mo naman kung katabi mo kami kagabi, di ba? Pero ang kasama mo yung sarili mo at yung disiplinang kinikreate mo everyday. Tama. Yun yun. At saka meron kaming, ang ina lahat, sinabi ko na sa inyo Thank you. Meron kaming meron kaming binibuild ngayon na sa grupo ko pa lang naman, hindi pa sa buong lipa. Sa grupo ko, ito muna yung mindset ko sa kanila. Kasi napansin ko yung mga leaders ko, I don't know kayo kung ganun din, pero hataw sila when they're motivated. Motivation comes first and then the action. And then the result. Tama? Binabago namin yun. Inuumpisahan muna namin ang action. Kahit hindi motivated, action. Kahit di inspired, hataw. Action, action, action. Kakahataw mo, makaka-create ka ng momentum. Nag-momentum ka, magkakaresulta. Pag lumabas ang resulta, try mo maging motivated sa resulta mo.
Kasi lagi kang motivated sa resulta ng iba. Nakita mo yung cheque ko, nakita mo yung Mustang ko, nakita mo yung nangyari sa akin. Motivated ka, grabe si Abs Carlo, grabe, solid. Pero kailan ka mamomotivate sa sarili mong resulta? Kailan ka may excite na ikaw naman ang iimbitahan sa ibang probinsya? Na ikaw naman ang mag-i-inspire ng iba? Kailan yun? Kung lagi kang aasa sa resulta ng iba, kung lagi kang manghihiram ng power sa power ng iba, kailan yung sa'yo? Kailangan dumating din sa point, ikaw naman. Sinasabi mo ba sa sarili mo yon? Ako na ang next. Sinasabi nyo ba yon? Yes. Ako na ang next. Ako na ang kasunod. Ako na ang next. Sinasabi nyo ba yon? Yes. Totoo naman yun. Ikaw ang magiging next kung ikaw ang unang gagalaw. Tama. Right after this, ano bang gagawin mo? Baka yung iba sa inyo, pagdating sa bahay, grabing araw na to. Pero yung iba, no, uumpisahan niya na yung small or little things na kailangan niyang baguhin, na kailangan niyang ayusin. Kaya sinabi ko, dadating ang tamang tao, pero mas mabilis kung sasalubungin mo. Tsaka huwag kang mainip, bumunot ng bumunot ng bumunot. Actually, yun yung pinag-uusapan namin ni Abs Lee. Yun yung tinuro ni Abs Richmond. Yung story ng pang-ilad. Oh my God. Eto na. Hindi ko lang kaya, Oy, Giselle! Utang na. disclaimer lang, hindi ko lang kayang ibagsak the way na ibinabagsak ni Abs Richmond. Wala pala tayong marker. Eto Ay, na. meron po na. Eto, pakitanggal ako nito. Marker! Marker! Guys, matagal ko nang gusto malaman tong story. Yung story ng pang-ilan, actually hindi siya story. It's a logic. It's a logic na gustong ipaunawa sa atin ni Abs Richmond. Ako sa inyo, mag-record yun. At walang pipikit, okay na. Joke lang. Ganito yon. Okay na. Ito na, pre. Bro, man. Okay yan. Ito na yun. Thank you. Ito yun. Di ba nararanasan mo, bunot ka naman ng bunot? Naku, hindi yata. Hindi yata. Nararanasan mo ba, bunot ka naman ng bunot? Yes! Pero hindi sumasali. Tama. Meron ganun? Bunot ka ng bunot. Invite ako ngayon, invite ako Monday, invite ako nito, hindi sasali. Invite ako nito, hindi sasali. Kumbaga parang ganito eh. Parang, sabihin natin, diba, October. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos nandito 7, 8, ganyan. Calendar halimbawa. Ito yung concept ng pang-ilan. Minsan, kahit anong bunot mo, kung hindi sasali, hindi sasali. Minsan, kahit anong bunot mo, kung hindi sasali, hindi sasali. Minsan naman, kahit hindi ganun katindi, sumasali. Alam mo kung bakit? Kasi para sa'yo yun. Ang concept ng pang-ilan is meron talagang nakalaang tao para sa'yo. Yun yung concept niya. Ang kailangan lang, hindi ka tumigil bumunot. Kasi sabihin natin, si Christian, kung si Christian, yung pang-ilan niya pala, yung leader niya pala, ay nasa ika-100 invite niya pa. Ika-100 invite. Nag-invite siya, first invite niya, tinok ni Abs Lee, wala. Second invite niya, tinok ni Abs Joel, wala. Wala. Pagdating na ika-100 niya, siya lang nag-talk, brochure lang gamit, on the spot, 3 heads. Bakit? Yun yung nakaladhana sa kanya eh. Now, bakit pang-ilan? Kasi ito yung mali. Nakatadhana pala sa'yo, ika-100, dun lalabas yung leader. Bakit tumatagal lumabas yung leader? Kasi ang bagal mo bago ka mag-100. Sa isang buwan, hindi ka man lang maka-100. Sa isang buwan, 20 lang. Eh kung 20 ka lang isang buwan, ilang buwan lalabas yung ika-100? 5. So 5 buwan bago mo nabunot yung leader mo. Pero kung mabilis kang bumunot, mabilis mo ring makukuha yung leader mo. Same concept, dadating siya eh.
mas mabilis lang kung sasalubungin. Yes. At lahat tayo may pang-ilan, magkakaiba. Pwedeng ang sa akin, ika-1,000 pa. Pwedeng sa kanya, ika-100. Pwedeng siya, ika-5 lang, lalabas na eh. Tama. Magkakaiba yun. Pero kahit pa magkakaiba yung pang-ilan natin, nakadepende yun kung gaano ka kabilis bumunot. Kaya magtataka ka, sino ang nakakabuild ng malaking grupo? Yung mabilis bumunot. Sino yung parang hindi nakakaranas ng attrition? Yung mabilis bumunot. Sino yung ang bilis niyang umakyat sa top? Yung mabilis bumunot. Bakit? Kasi ang pang-ilan niya, kahit pasabihin pang 1,000 yan. Pero araw-araw naman, 10 ang invite niya, hindi siya bumababa. Sa loob ng 1 buwan, kapatid, 300 na eh. And it will take him or her 3.5 months, makukuha niya na yung pang 1,000. Samantalang ikaw, 100 lang, pang 100, doon na lalabas yun. Kaso sa loob ng 1 araw, ni isang invite, wala ka. Sa 1 buwan, 5 lang. Ilang buwan ang aabutin bago mo makuha yung 100? Gets mo? 1 taon na, hindi ka pa nakakaisa na leader. Pero siya, kahit 1,000 siya, pero ang dami niyang invite every day, kapatid, in 3.5 months, makukuha niya na. Yun ang pang-ilan. Yun yung idea nun. Meron talagang nakatadhana na para sa'yo. Meron. Ang kailangan mo, hanapin mo na yun. Bunutin mo na. As paano ko malalaman kung kailan at ilan ang pang-ilan ko? Walang makakapagsabi. Kahit si Abs Richmond, hindi niya kayang sabihin. Wala. Ikaw ang makaka-discover nun. Paano? Kung araw-araw kang may bunot. Oo nga. Ikaw lang. Ikaw lang ang makakapagsabi. Sino dito, alat siya sa inviting? Inaalat siya. Inviting, inaalat ka. Most likely, kapag daw ganyang inaalat sa inviting, yan yung hindi pa aabot sa 100, may leader yun. Yes. Sino dito yung hindi naman ganun ka-problema ang inviting? Sino? Meron? Yung madali sa kanya, kaya niya. Kung gusto niyang mag-invite bukas, kaya niya magka-invite. Meron? Meron yan. Meron. Yung ganyan, challenge ka pa rin. Medyo mahaba yan. Pero dahil nandun sa'yo yung skill na kaya mong bumunot anytime, mabilis mo pa rin makukuha. So, balance pa din. So, ang sikreto, hindi mo titigilan hanggat di mo nabubunot. Yan yung pang-ilan. So, ikaw, ang tanong mo sa sarili mo, kailan or pang-ilang bunot bago ka magka-leader? Nakukuha niyo yung concept? Yes. Sayang, hindi ko maibagsak sa inyo the way Abs Richmond did, pero yun yung concept niya. Yun yung story ng pang-ilan. Tinuturo lang yan, syempre sa inyo. Kasi kahit ituro mo sa member yan, hindi niya maintindihan. Hindi naman nag-i-invite member mo, paano niya maintindihan yan? Ikaw nag-i-invite ka eh. Ikaw meron ka na talagang ultimate goal eh. Ikaw nandun na sa'yo yung gigil, yung determination, yung passion nasa iyo. Which is yun yung last thing na gusto kong sabihin sa inyo. Passion, guys. Passion. Everybody say passion. Passion. Pag sinabing passion, whether maganda o pangit ang nangyayari, tuloy ka. Kasi passion eh. Sample, sino dito passion ng singing? Pero passion mo singing, magaling kang kumanta. Sakto lang. Hindi, at least aminado siya. Sakto lang. Hindi siya ganun kagaling kumanta, pero since passion niya, kahit hindi ganun kaganda yung boses niya, tuloy-tuloy pa rin siya sa ginagawa niyang pagkanta. Kaya pag nakakarinig ka sa video, okay, grabe naman to, kanta ng kanta, sintonado. Bro, baka passion. Passion. Kasi kahit pangit, tuloy siya. Ganun ang passion eh. Kahit pangit, kahit walang magandang resulta, since passion mo, mahal mo yung ginagawa mo, tutuloy mo yun. Kahit tingin ng ibang tao, pangit, kahit ibang tao, nasasagwaan, since passion, gusto mo, tutuloy mo yun. Passion nga eh. Yun ang kinaibahan ng passion sa routine. Ang leaders,
nagiging routinary. Hindi. Hindi to trabaho. Hindi ka binabayaran sa oras ng pasok at sa oras ng labas. Huwag kang maging routinary. Napupunta ka ng office, may invite isa. Pag nakatalk, invite ng members, kumustahan sa mga upline, kaway-kaway, power, uwi na. And then you'll repeat the same thing all over again. That's routinary. When it's passion, ginagawa mo siya without any schedule. Pwedeng pagkatapos nito, sa bahay, gagawin mo pa rin. Tuloy ka pa rin. Invite ka pa rin. Tama? Habang tulog na ang lahat, ikaw, disiplinado, ginagawa mo pa din. Tulog pa ang iba, ikaw gising na. Passion mo eh. Mahal mo ginagawa mo eh. At kapag mahal mo ang ginagawa mo, one thing is for sure, mag-grow yan. Kasi love grows. 'Di ba? Magjowa, nag-umpisa sa infatuation, crush, nagka-developan, nag-grow. Ayun, one big happy family. Love grows. So kahit anong ginagawa mo with passion, it grows. Tandaan mo yan. It grows. Pansinin mo yung mga malalaking negosyo, good taste. Yung may-ari ng good taste, yung restaurant niya, tinayo niya yon with passion. Kaya it grows. And anything you do with passion, it grows. So, kailangan gawin mo yung negosyo mo with passion para lumaki, para sumabog. Nagigets nyo ba? Hindi yung kasi ang kaibahan ng passion sa routinary, pag tinatamad ka, hindi mo na gagawin. That's routinary. Pag tinatamad ka, mas lalo mong gagawin. That's passion. Turn ka between your commitments. Pinigilan ka ni nanay, routinary, pipiliin si nanay. Pinipigilan ka ni nanay, ni jowa, kahit sino, with passion, you'll continue. Yun yung pinagkaiba niyo. So, wag kang maging routinary member. Kailangan, ikaw yung passion member. Ginagawa mo yung network with all your heart. Kasi, sa negosyong to, inaayos mo yung mindset mo. Tama? Tama? Inaayos mo yung hataw mo. Naglalagay ka ng schedule. Tama? So, yung mindset, yung action, ginagawa mo. Minsan, ang nakakalimutan mo kung anong laman nito. Tandaan mo, align dapat yan. Your mind, your heart will reflect yung gagawin mo. Minsan, gusto ng utak mo, hindi gusto ng puso mo, hindi mo magagawa ng tama. Meron ganon? Yes. Meron. Paano? Inutusan ka ni nanay. Gusto ng utak mo. Bakit? Pag di mo sinunod, papagalitan ka eh. Hindi gusto ng puso mo yung ginagawa mo. Tignan mo, pangit ng resulta. Minsan, gusto ng puso mo, ayaw ng utak mo. Pangit pa rin ang resulta noon. Hindi align. Hindi align eh. Tama ba? Yes. Pero pag align yan, gusto ng utak mo, gusto ng puso mo, kahit anong gawin mo, kahit anong action ang gawin mo, todo hataw o pitik lang, ang resulta lumalabas. Yun yung reason kung bakit may makikita ka, sabi nga ni Abs Lee, grabe, may ganun, no? Kahit wala na siyang effort, sumasabog pa din. Alam mo kung bakit? Nag-align na ang gusto ng utak at puso niya. Kasi, pinunod ako si Aldrin eh. Sabi ko, lakas ni Aldrin last month, no? Sabi niya, oo nga bro eh. Nagto-29 points siya kahit wala na siya. Wala eh. Kusang bumabagsak eh. Alam mo kung bakit, Aldrin? Kasi yung kagustuhan mong mag-M Club, pati dito nararamdaman na talaga, align na align. Kaya kahit gumalaw ka ng todo o hindi, ibubuhos talaga sa iyo. Yun yung kailangan. Ngayon, pag naglalaban pa yung puso at isip mo, Maganda yan, naglalaban. Maganda yan. kontra, Naglalaban. hindi talaga dadating. Hindi dadating. Gusto ng puso mong, gusto ng isip mong yumaman. Kaso yung puso mo, pusong mamon. Paano kaya yaman? Nakakita ka lang ng magandang invite, in love ka na. Paano kaya yaman? See? Hindi talaga eh. Pero kapag align, naku, para kang bullet train.
lahat ng humarang, ang bumangga, Iba. giba. Ganun kayo. Oh, sana may na-share ako. Shaving ups. Shaving ups. And yun, ngayon lang narinig ni Apsli pero Natawa nga ako eh. Natawa ako. ngayon lang narinig ni Apsli pero matagal ko nang sinasabi yun sa mga trainings ko or sa mga leaders meeting ko. Tandaan mo, ang tawag sa'yo ng upline mo, ano yun? Ano? Anong ibig sabihin ng apps? Upline? Ganda yan, guys. Ngayon ko lang narinig yan. Apps. Ako may sarili akong meaning yan. Ano yun? Unlimited power supply. Or it could be uninterrupted power supply. Ikaw ang source ng power ng grupo. Yes. So, hindi ka pwedeng mahina. Kasi tinatanong nila ako, bro, paano mo nagagawa yan? Hindi ka natutulog. Inaantok ka pero nakakapagtok ka at bigay todo ka. Apply na ko eh. Tama. Paano ka manghihina? Nakikita mo yung mata ng mga makikinig sa'yo, gising na gising at gustong matuto. Bro, apply ka. Kailangan malakas ka. Hindi ka pwedeng manghina. Pinanghihinaan ka ng loob, nadadown ka, family problem, financial problem, or whatever it is. Kapatid, apply ka. Hindi pwedeng bumaba yung power level mo. Kasi once na ibinaba mo yan, sabog ang grupo mo. As in, putok, wala. Sunog, not sabog, sunog ang grupo mo. Wala. Pero pag yung power mo laging mataas, ano nangyayari sa high voltage? Sabog. Yun ang gusto mo sa grupo mo. Sumabog. Mo! Kailangan mo, Carlo. So, kailangan, lagi kang full power. Eh, kita mo yung mga mata ng mga yan. Parang sila nag-drive ng 8 hours Parang silang nag-bomb ng 2 batches Parang sila nag-NDO na kanina Parang sila magmi-meeting ngayon. Guys, upline ka Upline ka Dapat lagi kang buhay. Payaman ka dapat, hindi patulog. Whether pangit, maganda nangyayari, stand up, gear up, show up. Upline ka. Huwag mong kakalimutan yun. Huwag mong kakalimutan yun. So, pag dumating ang time, kinwestiyon mo na yung sarili mo, ba't ko ba ito ginagawa? Upline kasi ako. Upline kasi ako. Source ako ng power ng grupo. So, kung ako ang mawawala, kawawa naman yung grupo. Tama. Tama ba? So, be an upline. Be an upline. Hindi lang sa result, hindi lang sa cheque, hindi lang sa structure. Pero be an upline na literal na upline. Yan yung literal na upline. Hindi ka nawawala ng power. Kaya ba yon? Yes. Do more. Naalala ko, nung na-meet kita, 2014, 15? 14. 14. Nung sa Batangas, na-meet kita, nandun na si Warren, si Philip, si Mark, Brian, Yung mga upline na. si... dami na eh. Si Bebe. Hindi, yung Tess Marias. Roxbell. Roxanne, Yung Tess Bell. Marias. Si Rox. Sino yung babae? Yung Pamplona. Si Zel. Si Giselle Pamplona yan. Si Giselle. Si Giselle yung chubby. Si Tin. Ayan. Bakit po pinili bakit ka nag-rise up nun? Bakit ikaw ngayon? Kasi nung sumali si Carlo, nung asa lipa ko lagi, kinukuha ko ni Mac. Maraming leader si Mac. Napakadami. Buo na yung titanium. Titanium pa rin. Titanium pa rin. Meron na si Zel Pamplona, si Philip Bakulangan, si Warren, si Mark Brian. Dati yung tropa ko. Kaya bago na siya noon, tapos naka-milieu siya ng motor, sabi ko, bro, potential to, galing to ng abroad, teacher to, call center. Magaling mag-talk to. Pero wala ka rin dati sa mga meeting, kasi nga part-time pa. Pupunta ka lang paggabi, di ba? Hakabot sa mga meeting ng gabi. Tapos, paano nangyari na ikaw ngayon, Well, one thing's for sure, ginusto ko yun. Kailangan mong gustuhin. Naniniwala kayo sa destiny? Ako, yes. Ako oo na hindi. Yes, may nakatadhana para sa'yo. May nakatadhanang mangyari sa'yo.
pero ikaw pa rin ang gagawa nun. Because for me, destiny is a matter of choice, not a matter of chance. Kung iaasa mo na lang sa destiny, paano nga kung next year pa? Hindi ba natin pwedeng gawin ngayon na? So ako, ginusto ko, tsaka ando na, mayabang ako eh. Alam mo yan. Mayabang ako. Napaka. Ayoko na inaangasan ako sa unahan ng speaker. Napaka. Nasabi, putang inang to, alam ko sinong magaling na mo. Pag ako inaral ko yan, kaya ko rin yan. Seryoso, ang taas kasi ng standard ko. Tip goose. Seryoso, pangit to ha. Pero pagdating sa main dati, Sabado, pag nakita ko may nagtutok doon na, okay nang ina, ang klaseng tok yan. Hindi ako mapower. Kasi ang standard ko, tip goose eh. Ang taas ng standards ko. So every time na nakakakita ko na hindi ako ganun nagagalingan na speaker, ginugusto kong puta ako na nga. Alam mo kung bakit? Hindi sa yabang yun eh. Bro, ang member ko, all the way from Lipa, pumunta ng Manila. Namasahe pa. Inutang pa yung pamasahe. Umabsent pa sa trabaho. Sangla pa ng seto. Nagsangla pa na kung ano-ano. Nagsinungaling pa sa magulang para lang mapatin ko ng Manila. Tapos ang papanoorin doon, bubudoy-budoy. Oh shit. Kaya mas ginusto kong gumaling. Real talk yan, pre. Kasi pag ako magaling, pag ako ginalingan ko, nasa Manila ako o nasa Batangas ako, maibibigay ko sa members ko yung deserve nilang to. Kaya ako ginusto. And yun, na-impluensyahan ako ni Abs Lee, ni Abs Lindo, ni Abs Mac Mamarin, ni Abs Jed. Na-impluensyahan ako ng mga yan. Sobrang laki ng impluensya ng mga yan. Ang pangarap ko lang dating sports car, Veloster. Hyundai Veloster. Ready na ako noon. Naalala ko. Kiniklaim ko na yun. Veloster. Hanggang isang araw, napasama ulit ako sa kanila. Tinanong nila ako, anong pangarap mong sports car, bro? Sabi niya, naka-86 na si Absmac mo, naka-86 na ako, mag-upgrade pa kami, baka mag-muscle car na kami. Ano bang pangarap mong sports car? Sabi ko, Hyundai Veloster. Yak! Hindi ko makakalimutan ang sinabi niya. Yak! Pag nakasalubong ka namin, mukha kang accent. Alam mo yun, yung taas ng tingin ko sa Veloster, putang ina, parang bumaba ng sobrang baba. So ginol kong umangat. Alam ko na hindi ako magkakamastang kung hindi ako aangat. Kung lagi pa rin akong under ni Nazel, ni na ganon, bago mapili, dadaan pa sa kanila. Wala. So ginol kong umangat. Kailangan mauna ako. And that brought me here sa kung anong position ko ngayon sa grupo namin. So ikaw, sobrang dami nyo. Sino sa inyo ang maglalakas loob na magsasabi sa sarili niya at sa lahat na sa dinami-dami natin dito, tangina nyo, ako mauuna. Uunahan ko kayong lahat, ipapakita ko sa inyo, mas magaling ako. Pwedeng mayabang pakinggan, pero kung bit-bit mo bayag mo, hindi yabang yun. Tama. Anong ibig sabihin bit-bit mo bayag mo? Hindi ka lang salita, putang ginawa mo. Kasi kung puro ka lang salita, wala naman nangyayari, yabang yun. Pero kung sinabi mo, ginawa mo, pinatunayan mo sa harap ng lahat na ikaw yung mauuna sa lahat ng core, hindi pa mga M-Club, ikaw yung naunang mag-M-Club, puta, binit-bit mo bayag mo, ano? Ngayon, kapag nagyabang ka, hindi na kayabangan yun. Tawag doon, bragging rights. Dapat lang magyabang ka, may napatunayan ka eh. Karapatan mo yun. Sarap. Tsaka, sa dami na ng M-Club dito, dapat lang sa inyo, sino dito yung malapit-lapit na? Ikaw, Jefflyn, next in line? Sinong next in line bukod sa kanya? Tas. Next in line bukod sa kanya? Ikaw, bro, magkano na lang? 200? Anong gusto mo sa 200 na yan? Papatagalin, papabilisin? Dapat November 6, M-Club ka. Magkano na lang? Mauunahan ka pa noon, 200 John? Dapat November 6, M-Club ka. Tanong mo yun. Sino? Santi? O Santi? Magkano na lang? 40K! Gago. 40K, Santi! Yan yung bayag mo. Bro! November 6 pa rin. Bro! Ay, binasag ko. Puto ka na, oh. Bro, hindi bro.
Kilala kita eh. Kilala ko kayo mag-asawa, bro. Tiwala ako, kaya mo. It runs in the blood. Santiago Galande. Ikaw lang ang kilala pang araw. Galande, kilala yan. Puta yung kapatid mo. Hindi pwede. 40,000. Dapat paglabas ng November 6, hindi kayong 1,000,000. Dapat may sobra. Yes, sir. Kaya mo mag 1.1, 1.2. Yes. Yun, ganun. Sa mga hindi pa, malayo pa, guys, it doesn't mean, walang nauna, tama? Yes. You know, pang ilan? Baka kaya ka lang mabagal. Kasi yung pang ilan mo, hindi mo makuha kasi ang bagal mo rin bumunot. Galing. Gets niya? Yes, sir. Tsaka, syempre, gusto ko namang makakilala ng bagong new face of Baguio. Si Aldrin, bago yan. Si Jeff, new face of Baguio yan. Syempre, yung iba, kilala ko na talaga eh. Kumbaga, nakasama ko na before, nakilala ko na talaga before. Pero yung new face of Baguio, kayo na yun eh. Kayo na yun. Kayo ba yan? Kayo na yun. And lagi niyong tatandaan, umikli ang pila. Ay, puta, maganda yan, pre. Ganda yan, pre. Umikli ang pila. Try mo. Nung nag-pandemic, ikaw ba yung leader? Before pandemic, ikaw ba yung core? Sino ka? Sino ka bago mag-pandemic? Sino ka sa grupo mo bago ka mag-pandemic? Sige nga. Sino ka doon? Di ba ikaw lang din yung taga-power? Di ba ikaw lang yung Power Ranger sa likod? Power! Tama, Abs eh! Gabi! Grabe! Abs kami rin! Di ba ikaw lang yon? Bakit? Yung may mga upline ka sa unan eh. Tama. Mga next in line na, mga rising star na, 100K, 200K na, nag-pandemic. Lahat sila nawala. Nung nawala, eto sila, eto ka, nawala sila. Yun na yung goal. Ito yung goal. Sila yung nakapila, ganyan, Eto ko pa lang, Nag-pandemic, sinubok ng panahon, puta, nawala, kinain ng lupa. Umikli yung pila, Ikaw na yung dinidevelop. Ikaw na yung minomold. Ikaw na yung inaayos. Bakit? Ikaw na kasi yung kasunod. Umikli ang pila. Kinang mo. Swerte mo na lang din, nung umikli yung pila, ikaw hindi ka umalis. Kasi imagine mo kung umalis ka, parang sa sinihan, di ba? Biglang, ang haba ng pila, no? Ang haba. Biglang may isang barkadahan, umalis. Ikaw na kasunod. Paano kung naihi ka? Nainip ka? Di hindi na ikaw ang kasunod. Yung kasunod mo, yun ang magiging kasunod. Umikli ang pila. Bibilisan mo na lang. Andyan ka na, One step closer. One step closer to your goal. M-Club, Car Club, you're one step closer. Yung one step na yon, bibilisan mo na lang. Gets niya? Yes, sir. Ayun. Grabe yan. Ay, tapos na yan. Yes. Sige. Hataw tayo, guys. November 6.